Sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig, bumugso ang damdaming nagpamulat sa mamamayan mula sa iba't ibang lipunan. Ang yugto ng Age of Anxiety o panahon ng pagkabalisa ay iikot sa mga karanasan, pagsubok at panibagong ideya na sumibol at siyang nagpabago sa kontekstual na pananaw ng maraming bansa, partikular sa kanluran. Ang timeline na ito ay bumabalangkas sa mga pangunahing kaganapan na naitala noong Age of Anxiety. Ito ay nakapangkat batay sa 4 na primaryong aspetong kinabibilangan nito. Ito ay ang post-war developments o ang mga pagbabago sa larangan ng iba't ibang aspeto gaya ng siyensya, mga paniniwala at psikolohiya. Ang theory of relativity ni Albert Einstein noong 1905 at uncertainty principle ni Edmund Husserl noong 1927 ay humubog ng panibagong pamamaraan sa pagsuri ng mga konsepto sa pisika na siya ring pumukaw ng interes sa buong daigdig at kalawakan. Sumunod, ang socialist movement ay nakatuon sa pag-usbong ng sosyalismo, partikular sa Russia. Mahaba ang naging proseso nito, taglay ang mga hakbang tungo sa pagsusulong ng panibagong pamamalakad at kaunlaran. Ang sosyalismo ay nakaangkla sa prinsipyong makamasa kung saan ang mga sangay na nagpapatakbo sa lipunan ay may kolektibong ugnayan. Sa kabilang dako, ang fascist movement o pasismo ay sumisentro sa isang malalim na ideolohiyang nakaugat sa maigting na nasyonalismo at pagtanaw sa kapangyarihan sa isang sentralisadong estado. Malalim at mabigat ang naging implikasyon ng pag-usbong ng konseptong pasismo na mayroong impluensya mula sa karanasan at epekto ng pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig na siyang sinundan ng The Great Depression, na siyang higit pang nagpasiklab ng ideyang gigimbal sa kasaysayan. Ang Great Depression. Ito naman ay pumapatungkol sa pangmalawakang depresyong naramdaman, psikolohikal, sosyal, ekonomikal at maski politikal. Ang epekto ng unang digmaang pandaigdig ay humantong sa pagbagsak ng iba't ibang ekonomiya na siyang naging sanhi ng kahirapan, kakulangan ng trabaho at nagpasidhi sa kawalan ng pag-asa, dala ng destruksyon at pagkalugmok matapos ang unang digmaan. Gayunpaman, upang mas maunawaan ang simplified version ng timeline na ito, ang ating gagamitin upang higit pang maunawaan ang konsepto ayon sa prominenteng klasifikasyon nito. Layo nitong mapadali ang ugnayan ng bawat kaganapan na sisimulan sa pagtalakay ng mga pangyayari pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Ito ay susundan ng The Great Depression na siya nakaapekto sa iba't ibang bansa at ang pagpapalalim ng epekto nito sa pagtalakay ng pagbabagong politikal mula sa sosyalismo hanggang sa pasismo. Post-war pessimism. Nang matapos ang unang digmaang pandaigdig, isang malaking pagbabago ang namayagpag sa Europa na siyang gumimbala sa konsepto ng tradisyon na matagal na nating pinangahawakan. Ang post-war development ay tumutukoy sa pag-usbong ng bagong ideya sa larangan ng pisika, psikolohiya at maski sa sining. Bilang maikling pagbabalik tanaw, bago sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, magiliw na hinarap ng iba't ibang Europeo ang nakaambang digmaan, bitbit ang nasyonalismo, at taglay ang paniniwala na matatapos din kaagad ang digmaan. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga individual na nagbalista at sumama sa digmaan, ang mahaba at malagim na labanan. Disillusionment ang pangunahing ideya na umusbong. Nakaranas ang mga tao ng pagkabigo, hindi dahil sa pagkatalo mula sa digmaan, bagkus ay mula sa destruksyong ibinunga nito. Simulan natin sa Lost Generation o Ligaw na Henerasyon. Ganito inilarawan ni Gertrude Stein, isang author, ang mga tao ng lipunan matapos ang unang digmaan. Ito ay tumutukoy sa mga taong nabigo at nawalan ng pag-asa matapos ang unang digmaang pandaigdig. Marami sa mga nagpalista noong unang digmaan ay mga intelektual na naghahangad lamang ng kadakilaan. Ngunit ang realidad ay malayo sa inaasahan. Sa pagbabalik ng mga sundalo, ang iba ay permanente ng may kapansanan dala ng karanasan sa digmaan o hindi kaya ay nawalan naman ng kakayahang bumalik sa dating uri ng pamumuhay. Ang mga tao ay ligaw at balisa, habang ang pagkakakilanlan at kultura ay siya ring naging malabo dala ng malawakang pagkasira sa estruktura at pagkalugmok ng dignidad. Ang pangunahing esensya ng teknolohiya at inobasyon noong panahon ng industrialisasyon ay naglalayong pagbutihin ang sosyal na kondisyon ng mga tao sa pamamagitan ng paghahatid ng mabilis na proseso, kaginhawaan at kaunlaran. Ngunit noong unang digmaang pandaigdig, marami sa mga teknolohiyang na-produce ay ginamit para magatid ng dahas at pagkasira. Ilan sa mga halimbawa ay mga tangke,
flamethrowers at mga gas weapon na siyang naging sanhi ng brutal at marahas na digmaan sa mga nagtutunggali ang bansa. Bilang resulta, ang mga Europeo ay nagkaroon ng pangamba sa mga pagsusulong na ginagawa sa aspeto ng industriya at teknolohiya, dala ng potensyal nitong magdala ng destruksyon. Ngunit, hindi doon nagtatapos ang kaganapang umiiral matapos ang unang digmaan. Nagkaroon din ng progresibong pagbabago sa larangan ng pisika, psikolohiya at sining na siyang tumibag sa tradisyonal na paniniwala. Sa pisika, inilathala ni Albert Einstein noong 1905 ang theory of relativity na siyang nagsasaad na hindi natin masusukat ang oras at espasyo, dala na ito ay relatibo sa taong sumusukat nito. Ang teoryang ito ay lihis sa uniformity o pagiging isa ng pamamaraan sa pagtukoy ng distansya, dala ng suwestibong ideya na ang pagsukat ay relatibo sa taong sumusukat nito. Matapos ang ilang taon, sumunod naman ang uncertainty principle ni Werner Heisenberg noong 1927. Ayon sa kanya, imposible na eksaktong matukoy ang posisyon at bilis ng isang subatomic particle. Ito ay dala ng paniniwalang ang higit na pagsusuri ay humahantong sa pagbaba ng katiyakan sa bilis nito. Upang pasimplihin, ito ay dahil sa ideya na ang mananaliksik o tagapamasid ay parte ng proseso ng observation o pagmamasid. Ang kanilang presensya ay may epekto na maaring makaimpluwensya sa pagkuha ng tumpak na kasagutan. Ang ideya na ito ang naging bunsod upang baguhin ang eksaktong pagsukat sa klasikong pisika sa panibagong kalkulasyon gamit ang probabilidad o probability. Ang konsepto ng objectivity o objektibong pananaw ay siya rin nakaimpluwensya sa ibang dimensyon gaya ng antropolohiya, kung saan sinasaad na depende sa kung paano inilahad ng tagapasid ang kanyang sarili, ay maaari siyang makaapekto sa kabuuan ng proseso. Kaya, mahalaga na alam ng tagapamasid ang kanyang katayuan sa kontekstong kanyang pinag-aaralan. Bagamat kilala na sa larangan ng psikolohiya, ang psychoanalytic theory ni Sigmund Freud ay muling umusbong matapos niyang mailathala ang The Interpretation of Dreams noong 1900s na siya ring nagpabago sa pagtingin sa psikolohikal na aspeto ng mga tao. Ayon sa kanyang teorya, mayroon tayong repressive mechanism na siyang pumipigil sa masasakit at mabibigat na alaalang nasa pagitan ng conscious at subconscious mind. Upang higit pang palalimin, ang psychoanalysis ay isang proseso kung saan sinusuri ang kliyente batay sa kanilang panaginip. Dahil ayon kay Freud, ang mga alaalang nakabaon ay maaaring mailabas gamit ang pagbaybay sa panaginip at kahulugan nito. Kapag naresolba at napunan ang mga alaala at karanasang ito, batay kay Freud, ay maaari nating malutas at maunawaan ang ugali at saloobin ng iba't ibang tao. Ang pagsusuri sa panaginip upang lutasin ang mga taong issue ay bago sa konteksto ng psikolohiya dahil ang mga psikologo ay gumagamit lamang ng nakatatag na konseptong natutukoy batay sa impormasyong nakalathala. Noong 1920, ito rin ay nakaimpluwensya sa sining at literatura kung saan ang mga piyesa ay nagpapakita ng temang may tagong memorya at emosyon sa pagpapahayag ng damdamin. Ang pagkabigo at pagkabalisa ay siya ring nagkaroon ng refleksyon pagdating sa sining. Ang dada o dadaism ay walang eksaktong datos kung kailan nagsimula, ngunit ito ay nagmula sa manlilikha na nakaranas ng disillusionment at nagkamalay sa katotohanan ng lipunan. Ito ay isang kilusan ng mga manlilikha mula sa Zurich, Paris, at New York na ginamit ang pampublikong lunsaran upang batikusin ang damdaming humimok sa mga tao sa isang digmaang walang panalo. Dahil dito, ang dada ay nagpapakita ng magulo at abstract na imahe. Ito ay isang pamamaraan ng pagtutol sa tradisyonal na pagtanaw sa sining. Ang Neue Zeitlichkeit o New Objectivity na umusbong noong 1920 ay mula rin sa mga manlilikha na nakaranas ng disillusionment. Isinulong ng mga pintor o manlilikha ng New Objectivity ang paglalahad ng korupsyon at masalimuot na realidad dala ng unang digmaang pandaigdig. Ilan sa mga kilalang pintor ay si Wilhelm Heinrich Otto Dix na isa sa mga German na masigasig na sumama noong unang digmaang pandaigdig, ngunit bumalik ng may pagkabigo mula sa realidad ng digmaan. Kasapi niya rin ay si George Grosz. Sila ay ilan lamang sa mga kilalang pintor o manlilikha ng kilusang ito. Walang eksaktong komposisyon ang New Objectivity, ngunit ito ay kinabibilangan ng surrealism, abstraction,
cubism at iba pang approach upang ipahayag ang kritisismo na siya namang may panpanalimang pagsusuri sa sosyal na issue ng lipunan. Bagaman hindi lahat ay naimpluwensyahan ng pandaigdigang digmaan, na ipagpatuloy naman ang New Objectivity ang iba't ibang estilo nito na mayroon ring bahid ng distorsyon at masining na paggamit ng kulay sa pagpapahayag ng damdamin na maaaring may kaugnayan sa Freudian psychology. Ang New Objectivity ay nagsilbi ring oportunidad sa paghubog ng bagong kasanayan at approaches sa sining, dala na ito rin ay lumalabas sa mga conventions o standards pagdating sa sining. Panimula, makikita ang ugnayan kung paano nakaapekto ang Age of Anxiety sa pamumuhay, pag-asa at hinahangad ng lipunan matapos ang unang digmaang pandaigdig. Nabalot ng pangamba ang henerasyong namuhay sa panahong ito at takot sa industrialismo dala ng kung paano ito ginamit sa kaharasan. Sa pag-usbong ng bagong ideya, iba't ibang konsepto at teorya ang gumimbala sa maraming aspeto ng lipunan na siyang salamin ng karanasan at pananaw, dala ng disillusionment at panibagong perspektibo sa mundo. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, maraming tao ang naghangad ng normalidad at kasaganaan. Sa early 1920s, nagkaroon ng mga pakisikap na muling itayo ang mga ekonomiya, bagamat ay bahagyang naging matagumpay ang mga ito, ngunit ang kasaganaan na ito ay hindi nagtagal. Noong 1929, ang mundo ay nakaranas ng isang matinding krisis na tinatawag nating Great Depression. Dito, bumagsak ang mga lumang sistemang kapitalista ng kalakalan at pananalapi, at dahil sa pagbagsak na ito, maraming tao ang nawalan ng trabaho at negosyo at napakahirap ng buhay noong panahon na iyon. Hindi bumalik ang worldwide prosperity hanggang noong 1945 kung kailan nagkaroon ng bagong sistema ng ekonomiya at ang bagong sistema na ito ay tumulong sa pagbangon ng mga bansa at nagdala ng kasaganaan sa buong mundo. Sa kalagitnaan ng 1920s, nagsimulang bumuti ang kalagayan ng ekonomiya at marami-rami na ring mga bansa ang nakakabangon. Maging ang produksyon ng industriya ay bumalik na sa normal na gawain nito bago pa man ang digmaan. Dahil marami ng mga negosyo ang sinusubukang ayusin ang mga pinsalang dulot ng digmaan, katulad ng mga dating pabrika, mga kagamitan at sa transportasyon. Subalit ang kasaganahang ito ay hindi pa rin ganap na nagpatuloy dahil marami pa rin mga seryosong problema at kaguluhan sa pandaigdigang ekonomiya ang patuloy na nararanasan. Dahil kahit na mukhang maayos na ang lahat, ay marami pa rin mga problema at issue na dala ng pandaigdigang digmaan na kailangan pa rin harapin. Noong taong 1920s, malaki ang epekto ng mga utang sa digmaan, reparasyon at pamumuhunan mula sa Estados Unidos sa pag-angat ng Europa. Dahil dito ay nagbigay ng mahalagang papel sa pag-unlad ng ekonomiya ng Europa sa panahong iyon. Dahil ang mga pamahalaan ng Austria at Germany ay umaasa sa mga pautang at kapital mula sa Estados Unidos noon para pondohan ang mga bayad pinsala sa France at England. Ang pamahalaan ng France at England naman ay umaasa sa mga bayad pinsalang ito upang mabayaran ang kanilang mga utang sa Estados Unidos noong Great War. Ngunit noong 1928, nagsimulang bawiin ng mga namumuhunan sa Estados Unidos ang kanilang kapital mula sa Europa na nagdulot ng matinding pagsubok sa kanilang sistemang pinansyal. Isa sa mga nagpapatuloy na naging problema ng ekonomiya noon ay ang matinding kalagayan ng agrikultura. Dulot ng overproduction at pagbagsak ng presyo nito, noong Great War, nang bumagsak ng malaki ang produksyong pag-agrikultura ng Europa, pinalawak ng mga magsasaka sa Estados Unidos, sa Canada at sa Argentina at Australia ang kanilang produksyon. Pagkatapos ng digmaan, muling nagsimula ang mga magsasaka sa Europa na kanilang gawing pang-agrikultura na nag-ambag sa overproduction ng supply nito sa buong mundo. Ang sobra-sobrang ani na sa buong mundo na mula 1925 hanggang 1929 ay nagpalala sa sitwasyon. Habang tumataas ang produksyon, bumababa ang demand at nagdulot sa pagbagsak ng presyo sa buong mundo. Noong 1929, ang presyo ng trigo ay nasa pinakamababang antas nito sa loob ng 400 years at nagdulot ito ng paghihirap sa mga magsasaka. At ang mababang kita na ito ay
nakaapekto sa mga pamilya ng magsasaka dahil ito ay nagdulot ng mataas sa supply ng mga produktong gawa sa pabrika at nagdulot rin naman ito sa mga negosyo na magbawas ng produksyon at magtanggal ng mga ilang manggagawa dito. Pagkatapos ng World War I, maganda ang takbo ng ekonomiya ng United States. Mayroon silang mataas sa sahod sa mga tao, matatag na produksyon at kakayahan ng mga tao na maglabas ng kanilang pera. At dahil dito, maraming mga Amerikano ang nahikayat at nagsimulang mag-invest sa stock market. Madalas pa silang nangungutang o nanghihiram ng pera para lamang makabili ng stocks. Ngunit pagsapit ng October 1929, napansin ng mga tao na nagkakaroon ng problema at bumabagal ang takbo ng ekonomiya. At sinasabi ng mga eksperto na masyadong mataas ang presyo ng stocks. At dahil dito, kinabahan ang mga investors at nagsimulang magbenta ng kanilang kanya-kanyang stocks. Noong October 24, 1929, na kilala bilang Black Thursday, maraming tao ang sabay-sabay na nagbenta ng kanilang stocks kaya't biglang bumaba ang presyo nito. Maraming investors na nangutang ng pera para makabili lamang ng stocks na naubusan rin ng pera. At habang hinihingi ng mga nagpapautang kanilang pera pabalik, mas maraming pagtao ang kinakailangan magbenta ng kanilang stocks sa napakababang presyo. Kaya't lalong lumala ang sitwasyon ng ekonomiya at ito ay nagdulot ng malaking pagkalugi at matinding pagkatismaya para sa maraming Amerikano. Sa kabila ng problema sa pananalapi at pinansyal, nagkaroon ng matinding pagbaba sa business activity, sa sahod at employment. Hindi na sapat ang consumer demand para makater ang lahat ng mga goods na pinoproduce ng mga negosyo. So, nung na-realize ng mga negosyante na hindi na nila mababenta ang kanilang mga supply, is nag-respond sila sa pamamagitan ng pagputol sa production at karagdagang layoffs. Dahil maraming tao ang nawalan ng trabaho o kulang sa trabaho, lalong bumaba ang demand na nagdulot ng mas maraming business failures at tumaas na unemployment rate. So noong 1930, lumala pa ang pagbaba at pagsapit ng 1932, bumagsak ang industrial production sa kalahati ng level nito noong 1929. Ang pambansang kita ay bumagsak ng halos kalahati at 44% ng mga bangko sa US ay nagsara at nawalan ng mga deposito ito at nakaapekto sa milyon-milyong katao. Dahil marami sa ekonomiya ng mundo ay nakadepende sa pag-export at import sa US, ang pagliikot ng ekonomiya ng US ay nagdulot ng ripple effect na umiikot sa buong mundo. Karamihan sa mga lipunan ay nakaranas ng mga problemang pang-ekonomiya sa buong 1930s. Bagamat iba-iba ang ranas ng economic contraction, halos lahat ng industrialized society ay nakita ang kanilang ekonomiya na humaharap sa matinding paghihirap. So, ang mga bansa na umaasa sa exports ng manufactured goods upang bayaran ang imported fuel at pagkain, lalo na ang Germany at Japan, ay ang pinaka-naapektuhan. So, ang depresyon ay kumalat din ng hindi pantay-pantay sa mga primary producing economies sa Latin America, Africa at Asia. Ang pinakamalubhang na apektuhan ay ang mga bansa na umaasa sa export ng ilang pangunahing produkto ng mga agricultural goods tulad ng kape, asukal, cotton at mga raw materials tulad ng mga mineral at mga goma. Matapos bumagsak ang stock market, sinubukan ng mga US investors na mabawi ang kanilang pera sa pamamagitan ng pagdemand ng pagbabayad ng mga utang at pagbenta ng kanilang mga investments. Tumigil din ang mga bangko sa Wall Street sa pagbibigay ng short-term loans. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng problema para sa mga bangko sa Austria at Germany na malaki ang inutang mula sa US. So, nung wala ng pera mula sa US, nagsimulang bumagsak ang ekonomiya ng Germany na nagdulot ng mataas na kawalan ng trabaho at malaking pagbaba sa produksyon ng industriya sa pagsapit ng 1932. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng Germany ay nakaapekto sa buong Europa na kahit papano ay malapit na konektado sa ekonomiya ng Germany. Na kahit natalo ang Germany sa World War I ay nanatili itong halagang puwersa sa ekonomiya dahil hindi nawasak gaano ang mga resources at infrastructure nito tulad ng sa France o sa Russia. So, gayunpaman, hindi ligtas ang Germany sa epekto ng Great Depression. Lalo lumala ang sitwasyon ng sinubukan ng mga negosyong Europeo na magbenta ng mga produkto sa US upang makalikom ng pera. Ngunit sila ay pinatawan ng mataas na taripa na humadlang sa mga pamilihan ng US. At ito ay nagdulot ng matinding pagbaba sa dayuhang kalakalan mula 1929 hanggang 1932 na nagresulta sa mas maraming pagkalugi sa manufacturing, sa trabaho at sa kita.
kita. So ang ekonomiya ng Japan na heavily reliant sa merkado ng US ay matinding na apektuhan din na magkaroon ng pagtaas at kawalan ng trabaho sa mga industriya na nakatuon sa pag-export nito. Noong panahon ng Great Depression, bumagsak ang pandaigdigang sistema ng pananalapi at kalakalan ng mga kapitalistang ekonomiya. Tumigil ang mga bansa sa pakikipagtulungan sa isa't isa at nagsimulang mag-focus sa kanilang sariling mga yaman na tinatawag na economic nationalism. Kasama dito ang pagpapataw ng mga taripa o buwis sa mga imported na kalakal o import quotas o limitasyon sa dami ng tiyak na mga kalakal na maaaring i-import. Subalit dahil umaasa ang mga bansa sa isa't isa pagdating sa pakikipagkalakalan, nakadepende sila sa isa't isa, hindi nagtagumpay ang mga ilang hakbang na ito. Sa halip ay lalo pang nagpalala ito ng sitwasyon dahil tuwing magpapataw ng mga limitasyon ng isang bansa ay gumaganti ang iba pang bansa sa pamamagitan ng sarili nilang mga limitasyon rin. So halimbawa noong ipinasa ng US ang Smooth-Hawley Tariff Act noong 1930, na nagtaas ng buwis sa maraming imported na kalakal, tumugon rin ang ibang bansa sa pamamagitan ng pagtaas rin ng kanilang mga taripa sa mga kalakal ng US at nagdulot ito ng matinding pagbagsak sa pandaigdigang kalakalan. So sa halip na magdulot ng pagtaas sa produksyon at kita, nagdulot ang economic nationalism ng matinding pagbagsak ng mga ito. Dahil mula 1929 hanggang 1930, bumaba ng 38% ang pandaigdigang produksyon at bumaba ng higit 66% ang kalakalan. At pagsapit ng 1933, umabot sa 30 milyon ang nawalan ng trabaho sa mga industrialisadong bansa na 5 beses na mas marami kaysa noong 1929. Noong 1933, umakyat ng husto ang bilang ng mga walang trabaho sa mga industrialisadong lipunan at maraming kalalakihan ang nawalan ng trabaho dahil sa unti-unting pagbagsak ng ekonomiya. Maging ang mga kababaihan ay naapektuhan dahil sa mga economic trend at mga polisiya ng gobyerno. So, sa simula, hindi gaano naapektuhan o hindi gaano ramdam ng kawalan ng trabaho ang mga kababaihan dahil mas pinipili silang kunin ng mga employers sapagkat mas mababa ang kanilang pasahod. Gayunpaman, agad na nagpatupad ang mga pamahalaan ng mga patakaran upang mabawasan ang bilang ng kababaihan, lalo na ang may mga asawang babae sa persahang paggawa. Ang malawak na paniniwala noon ay dapat mananatili sa bahay ang mga kababaihan upang magsilbi sa bahay. Noong 1931, sinabi ng isang British Commission on Unemployment Insurance na hindi itinuturing na normal ang mga industriyaladong trabaho para sa may mga asawang babae. Isang French na doktor si Charles Richer ang nagsabi pa na ang pagtanggal sa mga kababae sa trabaho ay magresolba sa kawalan ng trabaho ng mga lalaki at pagtaas ng mababang birth rate ng bansa. Muli, ang Great Depression ay nagdulot ng matinding paghihirap sa mga tao. Maraming tao ang nawalan ng trabaho, maging ang kanilang ipon at pati na rin ang kanilang tirahan at nakaramdam rin sila ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Nahirapan silang makakuha ng mga pangunahing pangangailangan katulad ng damit, pagkain at tirahan. Sa mga lungsod, nasurputan rin ang mga makeshift homes at mahahaba ang pila sa mga taong naghihintay para sa libreng pagkain o sa mga libreng ayuda. Bumaba ang mga taong nagpapakasal at nanganganak. Gayon din ang mga nagdidiborsyo habang tumataas naman ang mga kaso ng mga nagsusuicide o mga nagpapakamatay. Ang mga problemang ito ay nagpalala at nagsimula ng galit at puot sa pagitan ng iba't ibang uri ng lipunan. Lalo nang nagalit ang mga manggagawa at magsasaka sa mga mayayaman na kahit na nawalan ang ilan ng kita ay nanatili pa rin na komportable ang kanilang pamumuhay. Ang mga kabataan na nakapagtapos ng pag-aaral din nung panahon na yon ay nahihirapan rin makahanap ng trabaho. Ang Great Depression ay nagkaroon ng malawakang epekto sa ekonomiya at pag-asa ng mga tao. At ito ay malinaw na makikita sa panitikan at literatura noong panahon na yun. Maraming manunulat ang bumatikos sa mga sistemang panlipunan at pampolitika at nanawagan para sa isang mas makatarungang pagbabago sa lipunan. Isang kilalang halimbawa ay ang Amerikanong manunulat na si John Steinbeck na malinaw na ipinakita ang pagkukulang na ginawa ng gobyerno sa kanyang aklat na The Grapes of Wrath ng 1939. Binatikos ni Steinbeck ang patakaran ng gobyerno ng US na tinatawag na Planned Scarcity kung saan sinisira nila ang mga sobrang ani upang mapanatiling mataas ang presyo nito.
kahit na maraming tao ang nagugutom. Sa isang parte ng nobela, inilarawan niya ang mga taong nagtatangkang kumuha ng mga pagkain. Halimbawa na rito ang mga patatas sa ilog at iba pang produkto na sila ay pinipigilan ng mga gwardya o nakikitang sadyang sinisira yung mga pagkain na ito upang hindi mapakinabangan at mapanatili ang mataas na presyo sa likod nito. Ang takbong ito ay nagpapakita ng galit at puot sa mga nagugutom at naghihirap habang pinapanood nilang sinasayang at sinisira ang pagkain na sana ay meron sila habang sila ay nagugutom. At ang plano ng gobyerno ay lumikha ng mga trabaho at muling ipamahagi ang kita sa pamamagitan ng pagpapataw ng buwis. Ang mga ganitong hakbang ay layuning mabawasan ang kawalan ng trabaho at pataasin ang demand ng mga mamimili na makakatulong sa pagbangon ng ekonomiya ng isang bansa. Ang ekonomiya noon ay naniniwala na ang kapitalismo ay kayang maituguyod ang pamamahala nito ng walang gabay ng gobyerno. Sa panahon ng krisis ng ekonomiya, karamihan sa mga opisyal ng gobyerno ay hindi gumagawa ng anumang hakbang at umaasa na mawawala lamang ang mga problemang hinaharap ng ekonomiya ng panandalian o ng kusa lamang. Ngunit nang nagsimula ng maghirap ang mga tao at hinihintay na ang pagkilos at gagawing aksyon ng gobyerno, ang ilang opisyalis nito ay pinili na balansihin ang kanilang budget at bawasan ang paglabas ng pera sa publiko upang mapabuti ang sitwasyon at maayos ang problema. Sa kasamaang palad, ang mga hakbang na ito ay lalo pang nagpahirap sa sitwasyon at nagdulot ng mas matinding problema. Sa halip na mapabuti ang kalagayan at ang mga hakbang na ito ay batay sa kaisipang pang-ekonomiya, nagpalala pa ito ng problema at nagbigay ng higit pang kahirapan sa milyon-milyong tao. At ang kapitalismo ay tuluyan hindi naging successful at marami ang nagsimulang maniwala na kailangan nang baguhin ang tradisyonal na sistema at mga ideya na pang-ekonomiya. Si John Maynard Keynes, isang kilalang ekonomista ng ika-20 na siglo, ay nagbigay ng ibang solusyon sa kanyang libro na The General Theory of Employment, Interest and Money noong 1936. Ayon sa kanya, ang totoong problema ay hindi labis na supply, kundi kulang na demand. Sinuggest ni Keynes na dapat magkaroon ng aktibong papel ang gobyerno sa pamamagitan ng pagtaas ng supply ng pera, pagpapababa ng interes upang hikayatin ang pamumuhunan at pagsisimula ng mga proyekto na pampublikong gawain upang lumikha ng maraming trabaho. Ipinanukala niya rin ang muling paggawa ng mga trabaho sa pamamagitan ng mga patakarang buwis. Ang mga hakbang na ito ay magpapalakas ng demand at magbabawas ng kawalan ng trabaho at tutulong sa pagbangon ng ekonomiya. Bagamat hindi agad tinanggap ang mga ideya ni Keynes tungkol sa ekonomiya hanggang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit naman ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ang mga katulad na ideya noong panahon ng Great Depression noong 1930s. Ang New Deal ay nakabase sa ideya na ang federal na gobyerno ay dapat tumulong na pagandahin ang mga pang-ekonomiyang kondisyon ng mga tao na isang malaking pagbabago sa pulisiya ng Estados Unidos. At ang mga ganitong paraan ay nagresulta sa mas maraming batas na pangreforma sa lipunan na kahit matapos ang Great Depression. Subalit ang malaking paggastos para sa militar noong ikalawang digmaang pandaigdig ang tunay na nagtapos sa Great Depression sa Estados Unidos at ibang mga bansa at higit pa sa mga programa ng New Deal. Kahit na hindi agad naging kilala ang mga teorya ni Keynes sa mga policymaker hanggang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit naman ito ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt ang mga katulad na ideya nung siya ay nasa pwesto. Nagsagawa si Roosevelt ng mga hakbang upang paunlarin at ibalik sa dati ang ekonomiya at kahit papaano ay mabawasan ang mga problemang naranasan dulot ng Great Depression. Ilan sa kanyang mga ginawa ay ang mga batas upang mapigilan ang pagbagsak ng mga bangko, lumikha ng mga maraming trabaho, magbigay ng tulong pinansyal sa mga magsasaka at payagan ng mga manggagawa na makipagnegosasyon sa iba't ibang mga negosyante at tiyakin ang mga minimum at sapat na sahod para sa mga manggagawa. Ang mga pulisiyang ito ay nagdulot ng isang malaking pagbabago sa estratehiya ng gobyerno ng US at nagresulta sa patuloy sa paggawa ng mga batas para sa reforma ng lipunan na kahit kakatapos lamang ng Great Depression ng mga panahon na iyon. Gayunpaman, ang malalaking digmaan ng
Ang malaking paglaan ng budget sa militar noong ikalawang digmaang pandaigdig ang siyang tuluyan na naging dahilan sa pagtatapos ng Great Depression sa US at sa iba pang mga bansa. Higit pa kasi sa mga programa ng New Deal o mga katulad na hakbang. So for our conclusion, makikita naman natin na kung gaano kalaki ang epekto ng Great War na ito at sa mga bansang apektado nito, kung paano sila naapektuhan pagdating sa economical, political at societal na aspeto at maging sa mga literatura. Dahil dito ay nagdulot ito ng tinatawag na Great Depression sa mundo kung saan ito ay naghatid ng isang matinding kalungkutan sa mga tao at pagkasira ng mga infrastruktura noong panahon na yon at dahil doon ay nakaranas ang mga tao ng mahirap na buhay at sitwasyon. Noong panahon ng Great Depression, ang mga Marxist ay naniniwala na ang kapitalistang lipunan na ginagalawan nila ay mapapalitan ng isang bago at mas magandang sistema na pinamumunuan ng mga manggagawang uri na lumitaw sa Russia. Ang mga bagong leader ng Russia na sina Vladimir Lenin at Joseph Stalin ay naging daan upang mabuo ang kauna-unahang sosyalistang lipunan, ang Soviet Union. Matapos agawin ng mga Bolshevik ang kapangyarihan sa Russia noong 1917, kinakailangang ipagtanggol ni Lenin at kanyang mga taga-suporta ang kanilang pamamahala laban sa mga iba't ibang grupo ng mga sosyalista, mga anti-Bolshevik na pwersa at mga dayuhang hukbo. Ang pagtutol sa partido ng Bolshevik na tinatawag na ngayong Russian Communist Party ay humantong sa isang digmaang sibil mula 1918 hanggang 1930. Sa pamumuno ni Lenin, nagsimula ang pamahalaan na sugpuin ang lahat ng tumututong dito. Naglunsod ang mga komunista ng kampanya na tinatawag na Red Terror kung saan hinuli, pinanagot at pinatay ang mga pinaniniwalaang kontra sa komunismo na tinatawag na Whites. Pinatay rin ng mga pulisya ang humigit kumulang na 200,000 na mga kalaban ng rehimen. Pareho mahigpit ang Red Terror at White Terror. Marami magsasaka na hindi gusto ang mga komunista at sumuporta na lamang sa mga Bolshevik dahil tatakot sila sa pagbabalik ng monarkiya kung mananalo ang mga Whites. Ang mga bansang tulad ng Britain, France, Japan at Estados Unidos na nagpadala ng militar at tulong sa pwersa ng Whites ay umaasa mapipigilan ang pagkuha sa mga komunista. Hindi man ganun kalaki ang kanilang bilang, pero ang presensya ng mga dayuhan ay nagdulot ng pagkakaisa sa magkabilang grupo laban sa Reds. Dahil sa kawalan ng organisasyon at suporta, natalo ang Whites ng Red Army noong 1920. Tinatayang umabot ng 10 milyong buhay ang nawala sa digmaang sibil kung saan ay mas marami pa ang namatay sa sakit at gutom kaysa sa labanan. Ang sistemang pampolitika na sumibol mula sa digmaang sibil ay nagdulot ng malalim na epekto ng pang-aapi na naka-impluwensya sa pag-unlad ng estado ng Soviet. Ang mga bagong namumuno sa Russia, ang mga Bolshevik, ay wala pa agad na plano na baguhin ang ekonomiya. Subalit ng digmaang sibil, mabilis nilang nakontrol ang mga bangko ng industriya at mga iba pang pribadong negosyo sa ilalim ng patakaran na tinatawag na war communism. Tinanggal nila ang mga pribadong pagmamay-ari at ginawang pag-aari ng estado ang lupain at mga ari-arian. Ngunit iniwan naman nila ang mga lupa mula sa mga mahihirap na magsasaka. Hindi ganun na naging matagumpay ang patakarang ito nang kunin ng gobyerno ang mga ani mula sa magsasaka para ipakain sa mga tao sa lungsod, ay nagbunga naman ito ng mas mababang produksyon ng pagkain mula sa mga magsasaka. Pagsapit ng 1920, bumagsak ang produksyong pang-industriya, ganun na rin lamang ang produksyong pang-agrikultura na halos kalahati ng kung ano ito bago ang digmaan. Noong 1921, pagkatapos manalo sa digmaang sibil, hinarap ni Lenin ang mga hamon ng tangkain niyang ipabangon muli ang ekonomiya ng bansa. Nagwelga ang mga manggagawa, wasak at sira-sira ang mga pabrika, at mas maraming sundalo ang umalo sa kanilang serbisyo kaysa sa manatili rito. Sinubukan ni Lenin at ng kanyang partido na kontrolin ang mga bansa sa pamamagitan ng pagpigil sa pagwewelga at rebelyon at ilang mga pag-aalsa, ngunit sa kabila nito, napagtanto ni Lenin na kailangan niya makipagtulungan sa mga bansang manggagawa upang muling pasiglahin ang produksyon ng industriya. Nakikita niyang nasa masamang kalagayan ang ekonomiya noon, kaya noong tagsibol ng 1920, napagpasyahan niyang lumayo mula sa war communism.
Ipinakita ni Lenin ang kanyang kahandaan na makipagkompromiso sa pamamagitan ng pagpapakilala ng New Economic Policy o NEP sa Russia. Sa ilalim ng patakarang ito, pansamantalang ibinalik ang market economy at pinayagan ang ilang pribadong negosyo, habang kinokontrol pa rin ng Estado ang malalaking industriya, bangko at mga sistema ng transportasyon at komunikasyon. Ang maliliit na negosyo na may mas mababa sa 20 manggagawa ay ibinalik sa pribadong pagmamay-ari nito. Dinayagan din ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang sobrang ani sa merkado. Bukod dito, kasama sa NEP ang pagtataguyod at ang paglikha ng mga technical schools para sanayin ang mga technicians at mga engineers. Sa kasamaang palad ay hindi na naabutan ni Lenin ang tagumpay ng NEP dahil siya ay namatay noong 1924 matapos makaranas ng 3 stroke. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng matinding tunggalian para sa kapangyarihan sa pagitan ng mga lider ng Bolshevik. Sa kasaysayan ng Union Soviet, may mga dating Bolsheviks ang naniniwala na ang tagumpay ng sosyalismo sa Russia ay nakasalalay sa pagkakaroon ng tuloy-tuloy na revolusyon. Naniniwala sila na ang sosyalismo sa Russia ay hindi magtatagumpay maliban na lang kung maipapalaganap ito sa mga ibang bansa. Sa kabilang banda, may mga kasapi ng Politburo, ang sentral na pangunahing katawan ng Partido Komunista, na pabor sa pagtatatag ng sosyalismo sa isang bansa lamang, na pinalalampas ang papel ng Union Soviet Socialist Republics bilang tagapagpatuyog ng pandaigdigang sosyalistang revolusyon. Si Joseph Stalin, na may posisyon bilang General Secretary, ay sumuporta sa ideya ng Socialism in One Country. Si Stalin ay orihinal na taga-Georgia at nag-aral upang maging isang Orthodox na pare, ngunit siya rin ay isang matatag na nationalist sa Russia. Sa kabila ng kanyang pagkakaiba sa ibang leader ng Bolsheviks noong 1928, natalo ni Stalin ang kanyang mga karibal at nagtatag ng isang diktadurya sa ibabaw ng Soviet Union. Pagkatapos, ay pinalitan ni Stalin ang New Economic Policy o NEP ni Lenin ng isang plano na tinatawag na First Five-Year Plan noong 1929. Ang plano na ito ay naglalayong baguhin ang Soviet Union from a mostly farming country into a major industrial power. Ang focus nito ay palakasin ang mabibigat na industriya tulad ng mga bakal, makinarya, sa halip na mag-produce ng mga consumer goods. Ang Gosplan, ang sentral na ahensya ng pagpaplano, ang namamahala sa mga resources at lakas paggawa na kinakailangan para sa malalaki na proyektong ito. Habang ang karamihan sa mundo ay nahaharap sa mga suliraning ng pang-ekonomiya, nagbigay ng plano si Stalin sa isang sentralisado at kontroladong alternatibo sa mga merkadong pang-ekonomiya. Binibigyan din rin ni Stalin ang kahalagan ng pag-aabot sa mas maunlad na mga bansa, at ang maaaring resulta ng kabiguan sa paggawa na ito ay maaaring humantong sa pagbagsak ng bansa. Kasama sa plano ni Stalin para sa industrialisasyon ang kolektibisasyon ng agrikultura. Ibig sabihin nito, kinuha ng gobyerno ang mga pribadong lupain at lumikha ng malalakihan at pangkalahatang sakahan kung saan ang mga kita ay hinati-hati sa lahat ng mga magsasaka. At ang plano na ito ay alisin ang mga private properties na naaayon sa ideolohiyang komunista. Ngunit layunin din natin na gawing mas epektibo ang pagsasaka at tiyakin na may sapat na pagkain para sa mga manggagawa sa industriya. Noong 1931, pinatigil ni Stalin ang proseso ng kolektibisasyon at sinasabing naging matagumpay ito. Sa kabila ng pagtatakda ng napakataas na mga target sa produksyon, idineklara ng pamunuan ng Union Soviet na matagumpay ang First Five-Year Plan na pagkatapos ng 4 na taon. Sa ilalim ni Stalin, nakatuon ang Soviet Union sa mabibigat na industriya tulad ng mga bakal at mga planta ng hydroelectric bago ang paggawa ng mga produktong pangkonsumo tulad ng mga refrigerator, radyo o kotse. Bagaman kakaunti ang mga produktong pangkonsumo, nagbigay ang mga gobyerno ng buong trabaho, mga murang utilities at kung mayroon man, murang pabahay at pagkain. Kung ikukumpara sa mga suliraning ng pang-ekonomiya sa mga kapitalistang basta, ang sentralisado ekonomiya ng Soviet Union ay tila mas matagumpay sa paglikha ng mga trabaho at pagpapagaan sa buhay ng mga tao.
Pagkatapos ng first five-year plan ni Stalin, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa loob ng Partida Komunista. Ang mahigpit na pagpapatupad ng kolektibisasyon ay nagdulot ng pangamba sa pamumuno ni Stalin. Despite efforts to promote unity, Stalin discovered a plan to introduce more diverse leadership. Pinangunahan ni Stalin ang isang digmaang sibil sa loob ng partido na nagresulta sa mga paglilitis at pagtanggal ng mga former party elites, kung saan tinawag ang panahong ito bilang Great Purge na tumagal mula 1935 hanggang 1938. Tinanggal at inalis ni Stalin ang sinumang pinaghihinalaang kumakalaban sa kanya, kabilang narito ang mga matataas na opisyal at mga miyembro ng Central Committee. Sa panahong ito, mahigit 1.5 milyon na tao ang ikinulong at higit sa kalahating milyon ang pinatay. These actions were viewed with a mix of contempt, fear, and admiration. And while some saw Stalin action as a challenging liberal values, others view communism as a viable system also. For our conclusion, sa pagsusuri ng kasaysayan ng Union Soviet, makikita natin ang malalim na impluwensya ni Vladimir Lenin at Joseph Stalin sa pag-unlad ng ideolohiyang komunista at sosyalista. Si Lenin sa kanyang pamumuno, itinaguyod niya ang komunismo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng New Economic Policy o NEP, ang pagbalik sa market economy upang subukan itayo muli ang ekonomiya pagkatapos ng nangyaring digmaang sibil. Samantala si Stalin, na sumunod na namuno kay Lenin bilang pinuno ng Soviet Union, ay nagpatubad ng kanyang sariling bersyon ng sosyalismo. Sa mamamagitan ng kanyang socialism in one country na ideya, pinalitan niya ang NEP ni Lenin ng first five-year plan na naglalayong gawing isang pangunahing industrial na kapangyarihan ang Soviet Union. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging sentralisado ang ekonomiya at nagtuon ito sa mga industriya. Kung ang sosyalismo ay namayagpag sa lipunan, partikular sa Russia, ang pasismo naman ang siyang bumalot sa piling bansa sa Europa. Noong 1919, ginamit ng Italyano si Benito Mussolini ang simbolo para sa isang pasismong kilusan sa Italia. Ang fascism ay hango sa salitang fasces, isang sinaunang simbolo ng mga Romano sa isang uri ng punitive authority o mapagparusang pamamalakad. Bilang isang sistema at ideolohiya, ang pasismo naman ay kinapapalooban ng isang makapangyarihang pinuno, kontrol sa estado at masilbihing damdamin sa bansa at nasyonalismo. Sa ilalim ng pasismo, ang oposisyon ay siya ring nilulubig. Ang pasismo ay naghahatid ng isang alternatibong sistema bukod sa liberal na demokrasya at sosyalismo. Ang pasismo ay naglalayong bumuo ng isang nasyonal na komunidad batay sa estado at nasyong kinabibilangan ng piling lahi o grupong pang-etniko dahil naniniwala ang ilan na kailangang buhayin ang nawalang nasyonalismong tradisyon pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Isinusulong din sa ilalim ng ideolohiyang pasismo ang pagiging sentro ng pamumuhay at kasaysayan sa estado na siyang nagdidiin sa pangkalahatang pagsunod. Malalim ang sandigan ng pasismo sa chauvinismo o isang uri ng mabagsik na nasyonalismo at xenophobia o takot sa mga dayuhan. Kaya naman ang pasismo ay umahantong sa labis na etnosentrismo. Sa Italia unang nahubog at umusbong ang ideolohiya ng pasismo matapos ang unang digmaang pandaigdig. Ang disillusionment o pagkabigo, kawalan ng diwa sa politikal na pamamalakad, at inepektibong gobyerno kadikit ang malawak na hirap at danas pang ekonomiya ang siyang nagpasidhi sa damdamin tungo sa pasismo. Si Benito Mussolini ay isang dating socialist at editor ng isang publikasyon. Noong 1914, nagawa naman niyang lumikha ng sariling publikasyon kung saan hinimok niya ang mga Italyano na makisapi sa unang digmaang pandaigdig. Naniniwala si Mussolini na ang mga sundalong matapos ang digmaan ang siyang magsisilbing tagapanguna sa isang sosyal na pagbabago, taglay ang nasyonalismo para humubog ng isang makapangyarihang estado. Noong 1921, itinatag niya ang Dasi Italiani di Combatino o Italian Combat Veteran League. Sa nasabing taon din ay nagawa ng samahan niya na maging parte ng parlamentaryo ng Italia kung saan mayroong 35 pasismo ang naihalal. Ang suporta ay mula sa mabisang paggamit ng dahas laban sa sosyalismo gamit ang mga grupong tinatawag na black shirts. Kabi-kabilaan ang naging militanteng pagwewelga sa hilagang industrialisadong lungsod sa Italia na siyang gumulo sa mga aktibidad panglipunan. Kaya naman sa parehong taon ng 1921, ang Italia ay napasailalim sa walang humpay na digmaang sibil. Noong 1922, idiniklara ni Mussolini na panahon na upang kimkimin ng pasismo ang kapangyarihan kaya noong October 28 ay nagmarcha ang mga tagasunod ng pasismo sa Roma.
Nanatili si Mussolini sa Italia kung saan libu-libong tropa o tagasunod ng pasismo ang nagpakita ng puwersa at lakas sa Roma. Upang iwasan ang dahas at kaguluhan, kaagad na isinuko ni Haring Victor Emmanuel III ang kapangyarihan at kaagarang hiniling ang pagiging punong ministro ni Mussolini noong October 29. Pinasinayaan ni Mussolini ang pasismong rehime noong 1922. Sa pagitan ng 1925 at 1931, ilang serye ng batas ang inilathala upang bigyan ng legal na batayan ang pagbabago ng Estado tungo sa diktatura. Matapos makimkim ang absolute na kapangyarihan, kaagarang umaksyon ang rehime upang lupigin ang iba't ibang political parties, baluktutin ang press freedom at gawing iligal ang malayang pagpapahayag at pagbuo ng asosasyon. Sa ilalim ng Special Tribunal for the Defense of State, minarkahan ang mga taliwas o oposisyon sa pasismo bilang subversibo kung saan libu-libong Italyano ang nakulong, pinatapos sa malayong isla o hindi naman kaya ay humarap sa kapital na parusa. Ang kilusan at si Mussolini ay siya ring pumabor sa mga negosyante at mga magmamayari ng lupa o landlords. Binuwag ni Mussolini ang mga unyon at pinagbawal ang pagwewelga. Ngunit, upang bigyan ng pagkilala mula sa konsepto ng corporatism, isinulong ni Mussolini ang corporatist order na naglalayong bigyang sensibilidad ang iba't ibang sektor at grupo sa paghubog ng mga polisiya at programa at pagsasaayos ng alitan at issue. Gayunpaman, isa lamang itong propaganda upang masabi na tinutugunan ng gobyerno ang issue sa trabaho at manggagawa. Bagamat hindi parte ng pasismo sa Italia ang antisemitism o diskriminasyon sa mga Hudyo, noong 1921 ay nagpasa ang gobyerno ng mga batas na nagsasaad na ang mga Hudyo ay hindi makabayan. Humantong ito sa pagkakabuklod ng mga Hudyo sa gawain sa gobyerno at pagbabawas sa pakikipagkasal sa isang Hudyo. Ito ay pinaniniwalaang naimpluwensyahan sa koneksyong nabuo ni Mussolini sa kapwa-pasismo diktador na si Adolf Hitler. Noong 1936, idiniklara ni Mussolini na ang kasaysayan ay siyang iikot sa Rome-Berlin axis. At sa pagsapit ng Mayo 1939, ang pasismong Italia at Nazi Germany ay pumirma sa 10 taong Pact of Steel na nagpaigting sa kanilang militar, politika at ideolohiya. Sinimento nito ang isang alyansa sa pagitan ng Roma at Berlin. Unti-unti, nanumbalik ang damdamin, ideolohiya at mga konseptong naging siga sa digmaang tumupok ng buhay, pag-asa at hinaharap. Sunod ay ang National Socialism. Simulan muna natin sa paminenteng taong nagsulong nito. Si Adolf Hitler ay ipinanganak noong 1889 sa isang munting nayon sa Austria. Noon pa man hindi pinangarap ni Hitler na maging parte ng burokrasya, bagkos gusto niyang maging isang pintor. Matapos mamatay ng kanyang ama noong 1903, higit na nagkaroon ng laya si Adolf Hitler na ituloy ang kanyang pangarap. Nagpunta siya sa Vienna, Austria upang magsumikap at pumasok sa Vienna Academy of Fine Arts, ngunit siya ay makailang ulit na hindi tinanggap. Matapos mamatay ng kanyang ina ay nagpagala-gala siya sa Vienna. Ginamit niya ang natitirang pera sa pensyong minana sa kanyang ina. Sa matagal na panahon ng pamamalagi ni Hitler ay narinig niya ang mga napapanahong issue at opinyon sa kataasang uri ng lahi ng mga Aryan at pagiging mababa ng mga Hudyo. Mula rin sa pagbabasa ng dyaryo ay unti-unti niyang nahubog ang isang pananaw na kritikal sa Hudyo at Marxismo. Nakuha ng Weimar Republic ang pangalan nito mula sa isang bayan na Weimar sa Germany kung saan nabuo ng National Assembly ang republika na siyang pumalit sa imperyo ng Germany noong 1991. Dito isinasagawa ang opisyal na pagpupulong ng pamahalaan. Dala ng kawalan ng tiwala sa sistema, bit-bit ang karanasan sa Great Depression, nag-iba ang pananaw ng lipunan sa demokratikong pamamalakad. Matapos ang kanyang pagkamulat, naging parte si Hitler ng isang political party na may parehong sentimiento sa kanyang pananaw. Noong 1921, naging tagapangulo siya ng political party ng National Socialist German Workers' Party. Noong 1923 naman, tinangka ni Hitler at ng kanyang mga kasama na pabagsakin ang Weimar Republic, ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa pagkakakulong ni Hitler, humina ang kanyang partido. Dala ng kanyang pagmimilay-milay, napagtanto ni Hitler na hindi gagana ang isang militanteng pag-aaklas. Kaya naman, pagkatapos ng kanyang panahon sa bilangguan, ay tinahak naman niya ang legal na landas. Sinikap ni Hitler at ng kanyang mga tagapasunod na kimkimin ang kapangyarihan gamit ang botohan. At matapos pakinabangan ang legal na proseso, siya naman itong sinundan ng pagsupil sa instrumentong nagluklok sa kanya sa kapangyarihan. Struggle for power. Ang National Socialism ay naging matunog dala ng disillusionment na nagpabago sa pagtingin ng mga tao tungo sa radikal na pananaw.
Ang Treaty of Versailles na pinirmahan ng iba't ibang nasyon noong June 28, 1919 ay tinatanaw bilang isang malaking pagpapahiya sa lipunan ng Germany. Kalakip ng Treaty of Versailles ay ang mga kondisyon gaya ng pagbabawas ng militarismo sa Germany. Isinasaad din dito na dapat akuin ng Germany ang responsibilidad sa pinsala at epekto ng digmaan kung saan sila ay pinagbabayad ng war reparation o danyos mula sa digmaan sa mga bansang kaanig ng alay, partikular ang France at Britain. Hiniling din na isuko ng Germany ang mga teritoryong kinimkim nito mula sa digmaan. Nawala ng tiwala ang mga tao sa sistemang parliamentaryo dala ng inaksyon at hindi sapat na resolusyon upang tugunan ang matinding kahirapan bunsod ng Treaty of Versailles na siyang naging sanhi ng hyperinflation. Bukod sa The Great Depression, hinila kasi ng Treaty of Versailles ang lipunan ng Germany pababa sa ekonomikal nitong epekto. Kaya naman, nangako si Hitler na tatapusin niya lahat ng kanilang paghihirap na dinanas sa pamamagitan ng bagong sistema na magdadala sa Germany sa kadakilaan nito. Sa patuloy na paghina at kawalang tiwala ng mamamayan sa demokratikong sistema na tinitig ng inepektibo at korap, nawala ng kredibilidad ang parlamentaryong sistema. Kasabay nito ang higit na paglakas ng kapangyarihan ng partidong Nazi. Sa pagitan ng 1930 at 1932, naging malawak ang kapangyarihan ng Nazi Party at impluwensya nito. Kaya inalok ng dating presidente na si Paul von Hindenburg ang pagiging chancellor kay Hitler. Walang sinayang na oras at kaagad na umaksyon si Hitler, isinakatuparan niya ang pangako sa isang German Reich o imperyo na magtatagal sa libu-libong taon. Sa ilalim ng national emergency, ginamit ng Nazi ang lahat ng paraan upang ipatupad ang kanilang pamamalakad. Sinimulan ito sa pag-aalis ng lahat ng oposisyon mula sa liberal at manggagawang uri. Sinupil rin ng Nazi ang konstitusyonal na karapatan ng komunista at sosyalista. Upang masigurado ang kapangyarihan ng National Socialist Party, ginawang iligal ni Hitler ang ibang partido at maski ang paglikha ng isa. Noong 1913 at 1935, ang federal na estruktura ng Germany ay naging isang sentralisadong lungsod. Binuwag din ng mga unyon at ipinagbawal ang pagwewelga. Pinurga rin ng Nazi ang hudisyal at serbisyong sibil sa pamamagitan ng pagsibak sa mga kalaban ng rehime sa pamamagitan ng pagkakakulong o pagkitil ng buhay. Ang ideolohiya sa lahi ng Nazi ay sumasaklaw sa racial superiority o kataasang uri at racial purity o kadalisayan ng lahi. Ginamit ng mga Nazi ang teorya ng social Darwinism upang baluktutin at bigyang lalim ang kanilang pananaw. Ayon sa teorya ng survival of the fittest, ang mga malalakas lamang ang may kakayahang magpatuloy, dala ng kanilang genetic traits para mapagtagumpayan ang iba't ibang pagsubok sa buhay. Habang ang konsepto naman ng natural selection ay tumutukoy na ang mga organismo ay nakakapag-adapt sa kanilang kapaligiran, ay may higit na kakayahang mabuhay at ipasa ang magagandang genes sa susunod na henerasyon. Sa interpretasyon ng Nazi, mayroon silang pinanghahawakan na ang mga lahi ay may biolohikal na tunggalian para sa espasyo. Dala nito, pinaigting ng rehimeng Nazi ang iba't ibang programa upang pataasin ang kakayahan ng kanilang lahi. Partikular na kanilang kinupkop at isinulong ay ang scientifico, political at moral na ideolohiyang tinatawag na eugenics. Mula sa aklat ni Sir Francis Galton na Hereditary Genius noong 1883, tinalakay ang konsepto ng eugenics na naglalayong mapabuti ang kalidad ng genetics at gene pool ng tao na siyang nagbibigay ng iba't ibang pisikal na kakayahan ng individual. Ayon sa konseptong ito, may dalawang uri ng polisiya ang eugenics. Una, ang positive eugenics na kung saan ay pinapataas at hindi himok ang pagpaparami sa mga taong may taglay na positibong pisikal na kakayahan at may benepisyo sa lipunan. Sunod ay ang negative eugenics na siya namang nagbabawal sa pagrami ng mga taong may taglay na hindi kaaya-ayang genes o kakulangan. Sa pagsunod ng eugenics, maraming pasyenteng may problemang pisikal o psikolohikal ay sinasalang sa sterilisasyon na pumipigil sa pagdami ng mga individual na kinukonsidera bilang may diferensya. Sa kabilang dako, patuloy ang pagbaba ng birth rate o bilang ng ipinapanganak. Kaya upang himukin ang pagdami ng isinisilang, nagsagawa ng kampanya ang Nazi para mapadami ang kinukonsidera bilang racially valuable na bata. Ito ay isa sa mga manifestasyon na hindi lamang sa lahi tagilid ang pananaw ng ideolohiya ng mga Nazi. Maski sa lipunan ay mababa ang tingin sa kababaihan na tinitignan lamang bilang asawa at ina. Gamit ang insentibo, binigyan ng special child allowances, marriage loans, at iba pang benepisyo ang mga mag-asawa o babaeng nagnanais na magkaroon ng anak. Ginawang ilegal at ipinasara ang mga klinikal na naghahandog ng pagpapalaglag, nilimitahan din ang birth control,
at ginawang mahirap ang pagkalap ng impormasyon patungkol sa family planning para lamang higit pang maisulong ang kampanya. Hindi ito naging matagumpay dahil hindi sapat ang replacement level o kakayahang palitan ng pagkawala ng ilang miyembro sa lipunan. Nanatiling mababa ang birth rate sa ilalim ng replacement level. Simula noong 1993, isinulong ang isang sterilization program para sa mga lalaki at babae na kinukonsidera ng rehimen na mayroong hereditary determined sickness o yung mga sakit na naipapasa. Kasama dito ang kaso ng schizophrenia, feeble-mindedness, manic depression, hereditary blindness and deafness, pati ang chronic alcoholism at taong mayroong physical deformities. Sa pagitan ng 1934 hanggang 1939, higit sa 30,000 babae at lalaki ang sumailalim sa sterilization at euthanasia upang pigilan ang pagdami ng individual na tinitignang walang ambag sa lipunan. Noong 1935, binigyan pa ng kakayahan ng gobyerno na ipalaglag ang mga sanggol na may diferensya o anak ng mga dayuhan sa kabila ng pagiging iligal ng pagpapalaglag o abortion sa Germany. Sa pagsapit ng 1939 at 1945, ito rin ay humantong sa isang state-sponsored euthanasia program na kumitil sa buhay ng higit sa 200,000 buhay ng mga babae, lalaki, bata at may kapansanan. Ang mga pamamaraan gaya ng gassing, lethal injections at starvation o pagkagutom ang isinasagawa sa prosesong ito. Ito ang pangunahing hakbang na siyang lumalim ng sumentro sa grupo ng mga Hudyo at taong kinukonsidera bilang mababang uri. Anti-Semitism. Ito ay tumutukoy sa panghusga at diskriminasyon sa mga Hudyo. Isa ito sa pinakakritikal na konseptong taglay ng ideolohiya ng Nazi. Kaagad matapos makingkim ang kapangyarihan noong 1933, ang Nazi ay naglunsad ng sistematikong paraan upang sugpuin ang karapatan ng Hudyong populasyon sa Germany. Bagaman biological na teoryang panglahi ang batayan ng anti-Semitism, ang gobyerno ay ginamit ang relihiyon upang matukoy kung sino ang mga Hudyo. Ang serye ng mga batas na nakadisenyo upang ipahiya, pahirapan at ihiwalay ang mga Hudyo ang ginamit upang ibaba ang mga Hudyo sa lipunan. Ang Nuremberg Laws noong 1935 ang isa sa mga tanyag na hakbang na siyang nag-alis ng karapatan sa mga Hudyo kabilang ang pakikipagkasalan at pakikipagtalik. Ang partido ng Nazi katuwang ang ibang ahensya gaya ng bangko at negosyo ay sinimulang alisin ang mga bagay na pinagmamay-arian ng mga Hudyo. Ang mga tagapaglingkod sibil ay nawalan ng trabaho habang ang mga Hudyong doktor at abogado ay nawalan ng mga kliyenteng hindi Hudyo. Inatasan din ang piling otoridad na pamunuan ang pag-aalis ng mga negosyong pagmamay-ari ng Hudyo o hindi naman kaya ay ipagbili ito sa mababang halaga upang patakbuhin ng mga hindi Hudyo. Ang opisyal na layunin ng rehimeng Nazi ay paalisin ang mga Hudyo, kaya naman noong 1930, libu-libong Hudyo ang umalis sa Germany na naging sanhi ng kakulangan ng mga intelektual, dalubhasa at manlilikha. Ang pag-alis na ito ang nagtulak sa isang kaganapan noong November 9, 1938 na tinatawag na Kristallnacht o The Night of Broken Glass, kung saan nagsagawa ang Nazi ng malawakang pagsira sa ari-arian, kanilang kultura, relihiyon at pagkitil ng buhay ng higit sa 100 Hudyo sa Germany at Austria. Ito ay tinuturing na isang pogrom o devastation sa lengguwahe ng mga Hudyo na nagmitya na ang posisyon ng mga Hudyo sa ilalim ng pamumuno ni Hitler ay higit pang lalala. Ang mga kaganapang ito ay nagmarka sa simula ng madilim na kasaysayan. Sa kabila ng hirap sa paghahanap ng bagong tutuluyan, halos 245,000 Hudyo ang nakalisan sa Germany noong 1938. Habang ang mga naiwan, matatanda, may sakit at kapansanan ay humarap sa isang masalimuot na kapalaran. Ating natunghayan kung paano umusbong ang pasismo sa Italia na nagsimula kay Benito Mussolini at unti-unting tumibay gamit ang seri ng mga batas, sentral na pamamahala o diktatorya at pakikipag-alyansa sa paghubog ng isang pasismong lipunan. Ang National Socialist naman ay kalauunay higit na nakilala bilang Nazi ay dumaan sa mahabang proseso mula sa mga pagsubok sa pagsulong ng ideolohiya at pagkimkim ng kapangyarihan hanggang sa paglikom nito upang isagawa ang iba't ibang layunin at pananaw na siyang nagatid ng mapaminsalang epekto sa lipunan. Upang isynthesize, ang madugong unang digmaang pandaigdig ang nagmulat sa bawat lipunan dala ng takot, pangamba at kawalan ng pag-asa dala ng destruksyon at karanasang ibinunga nito. Ang Great Depression ang higit pang nagpasithi sa damdamin ng mga mamamayan, bunga ng digmaang nagpalugmok sa iba't ibang lipunan.
Mula roon, hindi lamang pagbabago sa lipunan ang natamasa. Umusbong ang bagong politikal na sistema at ideolohiya na siyang refleksyon ng karanasan ng iba't ibang lipunan. At dito magtatapos ang ating talakayan para sa An Age of Anxiety. You can read our written report on the link below or by scanning the QR code. You may also access our handouts on the link below for keynotes.